Lumutang ang pagdududa ng ilang overseas Filipino workers sa integridad ng katatapos na 2025 national and local elections. Para sa kanila, hindi matatanggal ang hinala na nagkaroon ng irregularidad sa bilangan ng boto, dahilan upang manawagan ng masusing imbestigasyon patungkol dito. Si Cherry Light sa balita. Matindi ang naging reaksyon ng mga OFWs matapos lumabas ang resulta ng 2025 midterm elections. Sa kabila kasi ng pag-asa nitong magdadala ng pagbabago ang kanilang boto, hindi nila maiwasang magduda sa naging takbo ng halalan. Isa sa mga nagpahayag ng pangamba ay si Merlin, isang OFW sa Kuwait. Ayon sa kanya, tila hindi tugma ang resulta ng eleksyon sa inaasahan ng marami. Anya, Duterte ng PDP laban ang kanyang ibinoto, dala ng suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte ako, 50-50. Hindi mga kamag-anak ako na hindi daw, yung iba lumalabas. Kaya nga nakapagtataka no? Kasi bakit ganon ang nangyari? Yan na lang, sa Diyos na lang natin. Hindi nag-iisa si Merlin sa kanyang pangamba. Sa Sydney, Australia, nagpahayag din ng pagkadismaya si Marisa na isa ring OFW. Para sa kanya, laganap ang mga insidente ng vote buying sa kanilang probinsya sa Pangasinan, dahilan upang pagdudahan niya ang proseso ng eleksyon. Siyempre, marami talaga. Marami, lalo na sa probinsya ko, Pangasinan. Talagang maraming nangyari na hindi nakakatuwa. Pero what can we do? Kasi lahat naman namigay ng pera, di ba? So we don't have a proof kasi hindi naman kami nag-video, pero nakikita mo talaga. Dagdag pa ni Marisa, hindi sapat ang mga electronic machines para tiyakin ang integridad ng boto, lalo pat laganap ang umano'y pamimili ng boto sa ilang lugar. Ganito rin ang sentimiento ni Mayday mula sa Masbate. Ayon sa kanya, dama pa rin ang kultura ng vote buying sa kanilang bayan at mas lumala pa ito ngayong eleksyon. Aware po ako sa nangyayaring politics sa amin. So nakita ko po na meron pa rin po, nangyayari pa rin po talaga yung vote buying. Machine po kasi yun eh. So possible po na pwede po siyang madaya kasi man-made pa din po siya. Pwede po siyang ma-alter po, ma-alter yung result. Naniniwala si Mayday na posibleng magkaroon ng manipulasyon sa resulta ng makina dahil ito ay teknolohiyang gawa ng tao at maaaring mahak o maprograma para paboran ang ilang kandidato. Hindi man sila direktang nakakasaksi ng bilangan, dama pa rin ng mga OFW ang epekto ng mga ulat ng dayaan at pandaraya sa eleksyon. Para sa kanila, ang bawat boto ay simbolo ng pag-asa para sa isang mas maayos at mas maunlad na Pilipinas. Kaya't ang anumang banta sa integridad nito ay direktang banta rin sa kanilang pananampalataya sa demokratikong proseso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNI News.